Chapter 4. Pinawi ko ang kamay na hawak ni Alden. Natigilan siya sa karumahistro ang pagkabahala sa mukha. Hindi mo ko pwedeng magustuhan, Alden. Kumunot ang noo niya. Bakit? Dahil magkaiba tayo, edukado kang tao samantalang ako bokalista lang dito sa bar. Saka hindi tayo bagay. Sabi ko, ang dibdib ko ay tila tinatim bowl sa lakas ng kabog nito. Pagak siyang tumawa. Sugar, wala naman akong pakialam sa estado mo sa buhay. Ang importante sa akin ay ikaw. Gusto kita. Kumagat labi, ako. Gusto ko rin naman siya. Pero natatakot ako. Bumuntong hininga ako saka pinatigas ang mukha. Pero hindi kita gusto. Sabi ko sabay, iwas ng tingin. Di mo ko gusto. Parang di naman yata ako naniniwala dyan. Nakangising sabi niya. Sinaman ko naman siya ng tingin. Nabura naman ang ngisi niya. Di nga kita gusto. Huwag kang ang asyumero. Metorre na sabi ko sabay irap. Pero ang mukha ko ay siguradong namumula na. Fine, di mo ko gusto kung yan ang sabi mo. Pero wala akong pakialam. Gusto pa rin kita saka walang magbabago dun, Sugar. Mula ng gabing yun ay lagi na niya akong kinukulit sa pagsinta niyang pururot akin. Kinikilig naman ako pero di ko lang pinapahalata. Pinapanindigan kung hindi ko siya gusto. Pero nararamdaman kong malapit na rin akong bumigay. Ikaw ba naman gabi-gabi kang kinukulit ng isang gwapo, hot and sweet na gaya ni Alden? Nagsimula na ring ambunan niya ako ng iba't ibang regalo na tinatanggihan ko naman. Baka kasi kapag tinanggap ko lalo siyang mag-assume na may gusto rin ako sa kanya. Hindi ko matatanggap yan, Alden. Tanggi ko sa gold bracelet na binibigay niya sa akin. Kumunot ang noo niya, na naman. Ayaw mo rin nito. Disappointed niyang sabi. Halatang mahal yan eh. Nakangusong sabi ko. Ano ba kasing gusto mo? Pagkain na lang. Pagkain. Oo, nagugutom na ako. Yun na lang ang ibili mo sa akin. Sabi ko. Bumuntong hininga siya sa kapinatong sa ibabaw ng dashboard ng kotse niya ang box ng bracelet. Sige na nga, pagkain na lang. Saan mo ba gustong kumain? May bukas pa naman sigurong resto ng ganitong oras. Aniya ay pinaandar na ang kotse. Kalalabas ko lang ng bar saka talagang hinintay niya ako hanggang mag-uwian. Gabi-gabi na nga niya akong hinihintay saka hinahatid sa may kanto namin. Anong resto? Hindi tayo sa resto kakain no. Doon tayo sa may balutan saka isawan. Miss ko nang kumain ng balot pati isaw. Para na nga akong naglalaway maisip ko lang ang balot saka isaw na sasayad sa bibig ko. Balot saka isaw. Kumakain ka nun. Kunot noong sabi niya. Oo, masarap kaya yun. Di ka pa ba nakakakain nun? Taas kilay na tanong ko. Yung balot na tikman ko na, di ko gusto ang lasa. Pero yung isaw di pa aka nakakatikim nun. Di ba bituka ng manok yun saka daanan ng dumi? Nakangiwing sabi niya. Umikot naman ang mata ko. Oo nga pala mayaman siya. So malamang sanay siya sa mga sosyal na pagkain, hindi kumakain ng mga ganong klaseng pagkain. Oo, pero nililinas naman yun bago lutuin. Pag natikman mo yun maaadik ka sa sarap. Namimalag ang matang hikayat ko sa kanya. Ngumiwi siya. Iba na lang ang kainin natin. Ayoko yon ang gusto ko. Pagmamatigas ko. Umawak siya sa ulo. Oo na, saan ba may nagtitinda nun? Pagsuko niya. Tinuro ko naman sa kanya ang daan ng tindahan na nagtitinda noon. Kapag umuwi ako galing bar ay dumidiretso ako minsan doon. Para bumili. Minsan kasi wala ng ulam sa bahay. Siguro iniisip nila tita na kumain na ako. Pagdating namin sa tindahan ay may ilang customer na bumibili saka kumakain. Hanggang madaling araw kasi sila nagtitinda. Mas mabente kasi sa gabi dahil may mga taong panggabi ang trabaho. Gaya naming mga nasa bar. Bumaba na kami ni Alden sa kotse niya. Muntik pa akong matawa sa hitsura ni Alden na parang gustong umatras. Pero dahil gusto niya akong i-please kaya sinunod niya ang gusto ko, kinikilig ako ng bongga. Amoy pa lang ng isaw na nakasalang sa grill tokam na ako. Halika dito. Hinawakan ko ang kamay ni Alden saka dinala palapit sa stand na may mga nakadisplay na tinusok na lamang loob. May isaw ng manok pati baboy, Betamax, paa ng manok, ulo ng manok, meron din namang laman ng baboy. Ano po sa inyo sir, ma'am? Tanong ni mamang tindero na may edad na. 5 isaw manong, tapos 5 dugo. Ikaw? Tanong ko kay Alden.
Umawak siya sa ulo habang palaipat-lipat ang tingin sa mga nakadisplay sa estante. Nakakatawa ang hitsura niya. Siguro ito ang desisyon sa buhay niya na hirap siya. Mag-barbecue ka na lang. Tumango naman siya. Nagpaihaw na rin ako kay Manong ng barbecue para sa kanya. Habang niluluto ang in-order namin ay nilantakan ko muna ang balot. Inaalok ko siya pero ayaw niya talaga. Ang cage mo naman. Masarap kaya ito. Tikman mo kahit sabaw lang o yung dilaw. Pamimilit ko sa kanya saka inumang ang balot na bukas na. Kinuha naman niya ang balot sa kamay ko saka tinikman ang sabaw. Umingiwi pa siya. Ang weird talaga ng lasa. Reklamo niya, weird ka dyan. Sa umpisa lang yan. Masasanay ka rin. Tama nga ako. Mukhang nasanay na siya sa lasa. Hindi na niya tinantanan ang sabaw ng balot. Kinain na rin niya yung kulay dilaw, ayaw lang niya ng sisiw. Nang maluto na ang inihaw ay kinain na rin namin. Sarap na sarap siya sa barbecue pati sa sausawan. Masarap kasi ang sausawan ni Manong. Inalok ko siya ng isaw. Tumikim naman siya. Taste weird but not bad. Aniya na tumatangu-tangu pa. Siya na nga ang nakaubos ng 2 stick. Kaya nagpaihaw pa ulit kami. Kay Manong, ano, nagustuhan mo ba yung isaw? Natatawang tanong ko. Nasa loob na kami ng kotse saka ihahatid na niya ako sa amin. Oo, di naman pala masama ang lasa. Natatawa ring sabi niya habang nagmamaneho. Sabi ko sa iyo sa buong dersayo ng biyahe namin ay puro kami kwentuhan sa katawanan na may kasamang asaran. Nagtatanong din siya tungkol sa pag-aaral ko, kung hindi ba ako nahihirapan na sa araw ay nag-aaral ako at sa gabi naman ay nagtatrabaho. Mahirap pero kailangan kayanin para sa kinabukasan ko. Nagbiro pa nga siya na kapag naging kami daw ay sasagutin niya ang pag-aaral ko, hindi ko na daw kailangan magtrabaho sa bar. Susustentuhan niya raw ako. Pangarap niya yatang maging sugar daddy. Pero hindi naman ako ang tipong mahilig umasa sa ibang tao. Mas gusto ko yung sariling pagsisikap ko para walang masabi ang iba. Dito nako, sabi ko nang makarating na kami sa kanto. Hininto naman niya ang kotse. Tinanggal ko ang seatbelt. Hatid na kaya kita sa inyo. Presinta niya akmang magtatanggal din ng seatbelt. Hindi na. Pigil ko sa kanya. Mag-alas 2 na ng umaga kailangan mo na ring umuwi. May trabaho ka pa bukas di ba? Sandali lang naman kita ihahatid. Diyan lang naman sa inyo di ba? Sabi niya saka sumilip pa sa labas. Oo nga, kaya hindi muna ako kailangan ihatid. Natatawang sabi ko saka sinukbit na sa balikat ang shoulder bag. Pagmyuntong hininga naman siya. Bababa na ako. Kita na lang tayo bukas saka salamat sa libre. Sabi ko saka hinawakan ang pinto ng kotse. Pero hindi ko pa ito napipihit ay hinawakan niya ako sa braso sa kabahagyang nahila. Napasinghap ako nang dumampi ang mainit niyang labi, sa gilid ng labi ko. Good night sugar. See you tomorrow. Malambing na sabi niya. Dahil sa gulat ay hindi ako nakapagsalita saka tumango na lang. Nang inag pa ang kamay ko habang tinutulak ko, ang pinto ng kotse pabukas. Kumaway ako sa kanya habang papasok sa eskinita na hindi naman kakitiran. Pumusina muna siya bago pinausad ang kotse paalis. Naghintay muna ako ng ilang minuto bago lumabas sa eskinita. Di naman talaga doon ang bahay ko kundi sa kabilang kanto pa. Ayokong ihatid niya ako doon sa pag-aalalang baka puntahan niya ako doon magulat pa. Ang mga tiyahin sa katiyuhin ko kung ano na naman ang isipin. Pagdating ko sa bahay hanggang sa makahiga na ako sa kwarto ko, hirap akong makatulog dahil sa mapangahas na halik sa akin ni Alden. Kaya kinabukasan puyat ako. Pupungas-pangas na lumabas ako ng kwarto dala ang mga damit ko. Kailangan ko ng maligo dahil baka malate ako sa school. Anong oras na kasi ako nakatulog kagabi? Kasi naman si Alden masyadong maharot. Napapansin ko lately masyado na siyang nagiging touchy saka clingy sa akin na sasanay ng humahalik sa pisngi ko. Feeling jowa siya. Ako naman kilig na kilig di siya sinasaway. Nasanay na rin ako Jenica, mabuti naman gising ka na. Natigilan ako at lumingon kay tita na nakatikos ang kilay. Alam ko na kapag ganito ang hilatsa ng mukha niya. Bakit po tita? Ano tong nabalitaan ko dyan sa may kabilang kanto na may naghahatid sayong nakamagarang kotse ng hating gabi? Naglalandi ka ba? Mataray na sita sa akin ni tita. Hindi po tita, kaibigan ko lang po yun regular customer sa resto. Hinatid lang po ako dahil medyo mahirap sumakay ng hating gabi. Katwiran ko.
Sino naman kaya ang makati ang dila na nagchismis kay tita? Nag-iingat na nga ako na huli pa. Ayusin mo mga desisyon mo sa buhay ha. Hindi nagpapakakubo ang nanay mo sa factory sa Taiwan para sa iyo tapos maglalandi ka lang. Kamunti ka nang umikot ang mata ko. Parang gusto kong sumabat na nagpapakakubo si mama para sa kanila hindi para sa akin. Sila ang mas nakikinabang hindi ako. Ano ba yan ate ang aga-aga ang ingay? Ingay mo. Reklamo ni Tito Rene na natutulog sa sofa. Sa hitsura niya ay halatang lasing siya kagabi. Bunso siyang kapatid ni mama walang trabaho pero may asawa sa kaanak. Kanino pa ba aasa? E di kay mama. Panggatas pati. Pang-diaper ng anak niya ay kay mama nakaasa. Pati pang inom niya. Ito kasing pamangkin mo. Naglalandi na yata. Abay may naghahatid na nakakotse. Hayaan mo siya. Natural lang yan sa edad niya. At least nakakotse ang nilalandi niya ibig sabihin mayaman. Basta, kapag nagpabuntis ka sa mayaman siguraduhin mong may mahihita ka ha. Kapag wala umuwi kang iyak-iyak sinasabi ko sa'yo kakalbuhin kita. Sabi ni Tito Rene na may halong banta. Hindi na lang ako sumagot at nag-excuse na lang sa kanila na pupunta ng banyo para maligo. Di ko sila matagalan kaharap. Minsan nagtatanong ako kung bakit sila pa ang naging kamag-anak ko. Nagmadali na akong maligo para makaalis na ng bahay. Sa labas na lang ako kakain. Jen. Nilangon ko ang tumawag sa akin. Napangiti ako nang makita ang pinsan kong si Lea. Pinsan ko siya sa side ni Papa. Kapatid ni Papa ang mama niya. Tumawid si Lea sa kabilang kalsada saka lumapit sa akin. Mukhang pupunta siya ng tindahan. Lea, kailan ka pa dumating? Masayang bati ko. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon pero sobrang close kami. Kahapon lang pero babalik din ako bukas sa Maynila. 3 araw lang ang palem ko sa amo ko. Sa Manila nagtatrabaho si Lea. Namamasukan siya bilang tindera sa karinderya doon. 2 taon na siya sa Manila kung ano-ano na ang trabahong pinasok niya. High school lang ang natapos niya hindi na siya kayang pag-aralin ng mga magulang niya na kapwa magsasaka. Siya ang laging ginagawang halimbawa ni mama sa akin. Magtapos daw ako ng pag-aaral kung ayaw ko daw matulad sa kanya. Minsan gusto kong sagutin si mama na, mas mainam pa nga si Lea na marunong magbanat ng buto kesa sa mga kapatid niya na may sarili ng pamilya sa kanya pa rin nakaasa. Ang bilis naman. Di tayo makapag-bonding. Ganun talaga. Kailangan kong kumayad. Si Papa may komplikasyon na sa bato. E ikaw kamusta na? Nag-aaral pa rin ba? Oo naman. Pero nagtatrabaho ako sa gabi. Kumunot ang noo niya. Anong trabaho? Pasimpleng lumanga ako sa paligid. Vocalista ako sa bar. Pabulong na sabi ko. Sa bar ka nagtatrabaho. Pulalas niya. Hinaan mo lang boses mo. Baka may makarinig itchismas na naman kay tita. Oo sa bar ako nagtatrabaho bilang vocalista. Pero ang alam nila mama saka tita sa resto ako nagtatrabaho bilang waitress. Wag mong sasabihin sa kanila ha. Tumango-tango siya. E bakit naman naisipan mong magtrabaho inson? Hindi ba sapat ang pinapadala ni tita? Malaki ang pinapadala niya buwan-buwan di ba? Sumimangot ako. Malaki nga, halos barya lang naman ang napupunta sa akin. Alam mo na. Dahil napupunta lahat sa mga kapatid sa kapamangkin ng mama mo. Pasintabi sa sasabihin ko ha. Pero ang kakapal ng mga mukha ng mga tiyahin sa katiyuhin mo sa side ng mama mo. Sa bahay nyo na nga sila tumirang lahat tapos parang ikaw pa ang nawalan ng karapatan. Inis na sabi ni Lea. Saksi siya sa mga hindi magandang karanasan ko sa mga kamag-anak ko sa side ni mama. Alam ko yan inson. Pero anong magagawa ko? Kaya nga nagsasariling sikap ako. Pagkikibit balikat ko. Kung hindi lang ganun ang sitwasyon ko edi sana hindi ako nagtatrabaho sa gabi sa bar. Hindi ko makikilala si Alden. May pagtutol sa puso ko sa isiping yun. Pumasok ako sa bar nang wala sa mood na kasimangot. Paano ba naman tumawag kanina si mama para sermonan ako dahil sa sumbong ni tita na may lalaki na raw ako naglalandi na. Kung ano-ano pang dagdag kwento ang sinusumbong. Nakakaloka talaga ang tiyahin ko na yun. Theta M. O bakit mukhang nalugi ang hitsura mo? Tanong ni Annette. Bumuntong hininga ko habang binubuksan ang bote ng mineral water. Wala lang ako sa mood Annette. Abay hindi pwede yan girl. Dito ka sa bar nagtatrabaho kailangan lagi kang nasa mood kapag kaharap ang mga customer. Paalala sa akin ni Annette.
Alam ko yun Annette. Huwag kang mag-alala mamaya magiging okay din ako. Sige sa dressing room muna ako. Paalam ko sa kanya. Pumunta na ako sa dressing room. Nandun na ang banda si Ate Lucille. Pinati nila ako. Ngumiti naman ako sa kanila. Pinilit kong maging normal ang mood sa harap nila para, hindi na nila ako tanungin kung bakit ako nakasimangot. Kahit nang nasa stage na ako ay pinipilit kong maging lively sa harap ng mga customer. Pero tuluyan talaga akong naging lively nang dumating na si Alden. Ngumiti siya kumaway sa akin saka umupo na sa paborito niyang pwesto. Mamaya ay lilipat kami sa laging pwesto naming dalawa. Bakit kaya ngayon lang siya? Bakit ngayon ka lang ha? Saad ko kay Alden sabay palo sa braso niya. Ngumisi naman siya. Miss mo ko no? Ngumuso ako. Miss ka dyan. Bakit nga ngayon ka lang? Umupo na ako sa tabi niya sabay dampot ng tinidor saka tumusok ng sisig. Lumuwas kasi ako kanina kakarating ko lang. Aniya na nakatingin sa akin. Kararating mo lang. Dito ka agad dumiretso. Tumango siya saka sumimsam ng alak sa baso niya. Natigilan naman ako. Bakit dito ka pa dumiretso? Dapat umuwi ka muna sa inyo para magpahinga. Tapos ano? Magagalit ka sa akin dahil di mo ko nakita dito. Ayokong magalit ang girlfriend ko. Pinalo ko siya ulit sa braso kasabay ng pag-iinit ng mukha ko. Girlfriend ka dyan. Tumawa siya. Hindi ba kita girlfriend? Hindi no. Asyumero ka. Inakbayan niya ako sa kakinabig sabay halik sa ulo ko. Kumalabog naman ng husto ang dibdib ko. Bago ko pa siya itulak ay pinakawalan na niya ako habang malawak ang ngiti sa labi. Sobra kasi kitang namiss buong araw kaya dito na ako dumiretso. Ngumuso ako pero ang puso ko ay di na mapakali parang itong kinikiliti. Talaga lang ha, di ka naniniwala. Gusto mo patunayan ko sa'yo. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Ano namang patunay yan? Kiss. Aniya sabay nguso. Nag-init na naman ang mukha ko. Kiss ka dyan. Oy, namumula siya. Panunokso niya sabay sundot ng daliri sa pisngi ko. Theta M. Pinalis ko naman ang daliri niya. Hindi no. Blush on yan. Tanggi ko. Tumawa lang siya na lalong ikinainit ng mukha ko. Siguradong pulang-pula na ito, nakikita niya kaya tumatawa siya. Pero in fairness masarap talaga sa tenga ang tawa niya. Nakakagaan sa pakiramdam. Napangiti na rin ako. Ewan ko ba gumaganda talaga ang mood ko kapag kasama ko siya. Iba na talaga ang tama ko sa kanya. Alam ko hindi. Na simpleng crush ta. Nahuhulog na ako sa kanya. Pero seryosong tanong Sugar, nahalikan ka na ba? Tanong ni Alden. Sinaman ko siya ng tingin. Seryosong tanong talaga yan. Seryoso nga. Tinansya ko ang hitsura niya. Mukhang seryoso naman siya sa tanong. Titig na titig pa siya sa akin. Hindi pa. Never pa naman akong nagka-boyfriend kaya wala pang nakakahalik sa akin. Boyfriend ko lang ang pwedeng humulik sa akin, Nanlaki ang mata ko nang dumampi ang labi niya sa labi ko. Hinawakan pa niya ang batok ko sa kadiniin ang labi. Hindi naman magkamayaw sa malakas na pagkabog ang dibdib ko. Parang may naghahabulang daga sa loob. Mabilis ko siyang tinulak sa kalaminggaling nga. Walang nakatingin sa amin busy ang lahat sa pag-inom, sa kapakikinig kay Ate Lucille na kumakanta sa stage. May kadiliman din dito sa pwesto namin. Pero di pa rin ako nakakasiguro na walang nakakita sa amin. Namimilog ang matang muli kong hinarap si Alden na ngayon ay ngiting-ngiti. Tuwang-tuwa siya sa ginawa hetong at napapakagat labi pa. Bakit mo ko hinalikan? Nauutol na tanong ko. Sabi mo boyfriend mo lang ang pwedeng humulik sa'yo. Nakangising sabi niya. Oo nga boyfriend ba kita? Sikmat ko sa kanya. Naisahan na naman niya ako. Hindi pa ba? Pero kanina nagalit ka kasi late na ako dumating. Akala ko boyfriend mo na ko Nagliliyab ang mukha sa init sa kanang gigigil na pinagpapalo ko siya sa braso saka pinagkukurot. Tawa naman siya ng tawa. Ang kapal mo talaga. Ang kapal-kapal mo. Naiinis na sabi ko. Ngayong hindi ko pa siya boyfriend ganito na siya paano pa kaya kapag naging kami na. Baka malala pa ang gawin niya. Nag-level up na siya sa paghalik sa akin. Tuso talaga aya. Sa lumipas na mga gabi ay nararamdaman kong seryoso talaga si Alden sa akin. Ramdam kong gustong gusto niya ako. Pasensyoso siya sa akin sa kamalambing. Hindi ko din aya nakikitang tumingin sa ibang babae.
Lagi din niya akong binibigyan ng regalo pero sa lahat ng regalong binigay niya. Ang kwintas lang ang tinanggap ko. Tanda din na sinasagot ko na siya. Oo, opisyal ng kami. Ayoko na rin siyang pakawalan. Baka masungkit pa siya ng iba, magagalit pa ako. Parang nagakyatan ang dugo ko sa ulo ng pagbukas ko ng pinto ng kwarto ko, tumambad sa akin ang wala sa ayos kong drawer. Pumasok ako sa binaba ang bag sa kama. Nilapitan ko ang drawer. Lahat ng racks wala sa ayos ang pagkakasara sa kamagulo, ang mga nakatupi kong damit. Ang ayoko sa lahat ay magulo ang mga gamit ko, lalo na ang mga damit ko. Halatang may nangialam sa mga damit ko, alam ko naman kung sino yon. Ang pinsan kong si Ella na anak ni tita. Ang pinsan kong pakialamera sa kainggit era. Ayoko sa lahat ay pinapakialaman ang mga gamit ko.